Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Ayan, at mula kay Ate Claire, na huwag pairalin ang crab mentality. Okay. So yan po mga kababayan, at magandang araw po sa inyong lahat. At ito po ang ating panibagong update. Kasi alam naman natin na ngayon at kasagsagan po, init po ng politika. So talaga ngayon mga kababayan, kaya kailangan natin mag-ingat, sabi ni BP Sara. Baka mabudol tayo mga kababayan. Okay. So ito po mga kababayan ang sinabi ni BP Sara patungkol sa bigas, at pakinggan po natin. Kasi alam nyo kung bakit kinakat nila na po yung explanation ni BP Sara, at upang ito ay maging issue sa lahat na masisira si BP dahil ang bigas daw ay pagkain ng baboy, no? Oo. Ayun, kaya kailangan natin ngayon maging maingat, mapagmatsyag sa mga video kumakalat. At bukod dito mga kababayan, mayroon pang isang video ipapakita ako sa inyo, no? Kung paano nila tinwist itong video na ito. Pero unahin natin muna ito mga kababayan, pakinggan po natin ang mensahe ni BP Sara. Ano akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila og ano sa bana siya sa murag lamaw. Ano, maitim ka. Oo. NFA? Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ma'am, Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. hindi ako kain sa bawal. Oh, yan, 'di ba? Yan yung 20 pesos per kilo na binebenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you make out of the timing nung announcement nung 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno, na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Okay, so yun po mga kababayan, at narinig na po natin ang mensahe po ni BP Sara patungkol po dito sa bigas. Okay, so bakit natin ginagawa nito ng reaction video or rin-upload natin ulit kahit mga ilang araw na dumaan ito mga kababayan? Kasi po maraming lumalabas ngayon sa mga social media, okay, kinat nila po yung mensahe ni BP Sara, yung kinuha nila yung pagkain ng baboy. Okay, so ito po yung video, at panoorin natin. Okay, so dito mga kababayan at wala naman po itong masamang intensyon ang ating pagkomentaryo dito, at ngunit gusto lang natin i-double check po yung mga titingnan natin po yung mga lumalabas na video. Actually marami tayong ngayon video na ini-edit nila yung mga video na upang magalit siguro, ganun yung nila, yung opinion nila, upang magalit yung taong bayan kay BP Sara, no?
So, yun po yung mga ini-edit nila, pinapalabas nila ngayon. Kaya kailangan natin ito ano sa mga kababayan natin. Okay? So, panoorin po natin ang video. Ito po yung ginawa nila. Clear, be careful. Sana mapanood nyo ito dahil ito, tandaan nyo mga ka-clear. May sinabi siya dito. Sige, bibigyan ko kayo ng konting warning. Sige, tuloy lang natin. Yan yung 30 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi Oh, ha? mahayok ang mga Pilipino. Yan! Diyan tayo So, mag-ingat yan po mga mga ka-clear. kababayan at narinig nyo na po Baka ang masabotahe ito. sinabi nila at nakita nyo na rin, no? Ang pag-edit nila ng video at hindi nila kinuha lahat ang full video po ng interview, pinutol-putol nila. So, kayo na yung doon. Siguro baka yun ang iniisip nila para maging mainit na naman si VP sa mga kababayan natin. At saka ito po mga kababayan, wala po nagsabi si VP na nagbinta na. Magbibinta, ibig sabihin magbibinta na hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lang. Hindi pa nangyari na mangyayari pa lang. Pwede susunod buwan, pwede susunod na taon kasi magbibinta, hindi nagbinta na. Okay? So, yun ang mga mga mahal nating viewers. So, pakinggan natin po yung full video nila. Baka may magpanggap na DDS na bumili ng bigas sa papakita, pangit yung bigas. Be careful with that. Kasi, nagsalita na siya na ito'y pagkain lang sa hayop. Alam niyo naman pag nagsalita yan, echo chamber yan. Ibig sabihin parang, dito kayo gumawi. So tandaan niyo mga kaklira, dito pa lang tayo magsasabi na hindi pa to binibenta ha. Wala pa nabebenta ang bigas kasi gagawa pa lang ng guidelines. So tignan nyo yung mga DDS, mga fake news peddlers. Ingatan nyo to. Sana yung mga magbebenta rin, ha? Ingatan yung kanilang ibebenta. Makapaglabas sila, pakita, ito yung nabili ko, ang baho. Itong kita ko ang itim. When in fact, baka hindi yun yung binenta. Be careful with that. Kasi yan yung sinabi ni VP Sara. Ingatan yan. Kasi papakita nila yan, they will make it a point na yung sinabi ni VP Sara, tama. Yeah, I told you, ang 20 pesos na bigas, panghayop lang. No. Sorry naman the word. Ano sabi niya? Pang-animal? Pang-animals? Pang-baboy. Diba? So be careful. Sabihin nyo na rin niya sa mga kakilala nyo, mag-ingat. Lalo na sa mga fake news peddlers. Bantayan. Sana, alam mo, ang administrasyon kasi Marcos, feeling ko talaga, sobrang alam mo yun, parang lahat sa kanila in good faith. Lahat na nakakasalamuhan nila, feeling ko, in good faith. Baka nga hindi nila naisip to, sinabi ni VP Sara So with that words, na hindi yan pagkain ng baboy, tingin ko sa susunod na pag nagkabentahan na, yan ang papalabasin nila. Kaya mag-ingat yung mga nagtitinda. Alamin nila yung itsura ng bigas nila dahil baka lumabas sa susunod, iba. So yun po mga kababayan na to, narinig nyo na. So medyo diniin niya sa pagkain lang daw ng baboy ho, mga mahal nating viewers. Pero yun ang advice niya na mag-ingat, no? At baka daw may may bibili, no? At na kumbaga na sisiraan, no, yung
yung bigas na ibibenta ng 20 pesos. So ito po mga kababayan, at papanoorin natin itong video. So pero ito po ay galing po ito sa mga customer po, no. Hindi iwan ko kung at news po ito ng EVS CBN. So panoorin po natin, no, ang nangyari po. So hindi naman po ito sa Visayas nangyari. Sa Quezon City area po mga kababayan, no. May isang customer, may mga customer na bumibili na binabalik po yung bigas. Kasi po mga kababayan, no, at mura na, may libre pang koto. Oo, so panoorin natin ang video. So siguro tama naman siya, at ito po ang iniingatan niya na sisiraan ng mga pero hindi naman po ganon. Oo, magpapasalamat nga tayo kung meron tayong mabiling bigas. At saka alam nyo, hindi na natin dapat ipagyabang ito mga kababayan. Alam nyo kung bakit? Karapatan po nila ng ating mga nasa gobyerno na tulungan ang mamamayang Pilipino na magkaroon po ng murang bigas. Oo, karapatan po yan nila. Kaya ang problema lang naman dito, yung pangako ng 20 pesos noon kampanyang unang 2022 na yung point ni BP Sara hindi nasunod. So ngayon eleksyon na naman, mangako na naman ulit ng 20 pesos yung bigas. So bakit ba naman ngayon tinama sa eleksyon? Kung meron man kayong stock, kung mayroon man silang stock maraming pundong bigas, no, bakit naman itinama sa eleksyon? Kaya yung taong bayan na nakakapag-isip na ng inaayawan ninyo. So panoorin natin ang mga bigas po na nabili ng mga kababayan natin iba na binalik. Kasi tingnan nyo naman mga kababayan, nandito sa video may kuto pang kasama. Oo, so yung iba daw na nasa balita ay parang yung bigas. So iwan kung original pa bigas ba to or pero hindi ko naman alam kung kasama ba ito sa murang bigas or ibang ibang pinagkunan ito, no, mga kababayan. Pero ito sa video mapanood natin po mga mahal nating viewers. May mga nagbabalik ng binili nilang bigas sa Kadiwa stall sa Murphy Market sa Cubao, Quezon City. May mga insekto kasing nakitang nakahalo sa bigas. Meron silang nakitang mga kuto or bukbok na tinatawag nila. Merong mga buyer na bumalik kasi yung sako-sako ang binibili nila. So hindi namin nakikita yung loob ng sako kung meron. Nasaktuhan ng ABS-CBN News ang ilang plastik ng bigas ng Kadiwa Rice na maraming ang weevil o bukbok. At hindi lang nila iisang sako ang meron ito. Karamihan meron Merong sako na marami, meron na konti lang. Kasi nasa nasa loob ng bigas yung yung mga bukbok. Nung 40 pesos pa yung bigas, mas maganda. Ngayon kasi medyo madilaw. Ugasan lang na. Oops! Dito ba? Dito ugasan lang na. So yun po mga kababayan, at hanggang dito na po ang ating video, at maraming salamat po sa inyo lahat.